At sa pagpapatuloy ng ating talakayan, narito ang ilang pang-herbal at medicinal plant na mainam kung tayo ay mayroong tanim sa ating garden. Ang lemongrass ay nagmula sa bansang Sri Lanka at sa katimugang bahagi ng India. Ngayon ay matatagpuan sa maraming bansa sa mundo. May mahigit 50 uri ang lemongrass, ngunit ang Indian variety lamang ang edible. Ayon sa Journal of Agriculture and Food Chemistry, ang lemongrass ay may mataas na antioxidant properties na maaaring mapigilan ang mabilis na pagbabago ng ating katawan na maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng sakit. Ang regular na paggamit ito bilang tsaa ay nalalabanan ang pagkakaroon ng impeksyon sa ating bibig at ang pagkasira ng ngipin dahil sa taglay nitong antibacterial properties. Meron ding mga ilang oncologists ang nagmumungkahi ng pag-inom ng tsaa ng lemongrass matapos ang chemotherapy at radiation bilang bahagi ng adjuvant therapy dahil ang lemongrass ay maaaring mapigilan ang ilang linya ng cancer cells. Nakakatulong din ang lemongrass bilang paunang lunas sa iba't ibang karamdaman sa tiyan at ito ay ginagawang tsaa upang maibsan ang pananakit ng tiyan, pagkulo at sa mga hindi natunawan. Kilala din ang lemongrass bilang diuretic. Magriresulta ito sa madalas na pag-ihi, ilalabas ang sobrang fluid at sodium sa ating katawan. Noong 2012, lumabas sa mga pag-aaral na ang lemongrass ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at nakakatulong sa pagbabawas ng kolesterol at timbang. Ito ay karaniwang pinapakuluan upang gawing tsaa at ginagamit din ito sa maraming uri ng lutuin. Ang Indian borage ay nagmula sa mga bansa sa timog at silangang bahagi ng Africa. Kilala din ito sa tawag na Mexican mint at dito sa Pilipinas tinatawag itong oregano. Ito ay nakilala dahil sa napakaraming benepisyong pangkalusugan. Ang ilan dito ay ang nakakapagpaganda sa kondisyon ng ating balat, nadedetox ang ating katawan at nakakatulong na lunas sa ubo, sipon, arthritis, stress at anxiety. Ang mga dahon nito ang pangunahing gamit sa pampalasa sa ating mga pagkain at ang mga tuyong dahon ay isinasama sa sopas, sabaw at marami pang iba. Ginagamit din ang sariwang dahon nito sa ating balat bilang lunas sa kagat ng insekto, pangangati at mga mababaw na gasgas. Mayaman ito sa vitamin A at C at pinapalakas ang ating immune system at napapaganda ang lagay ng ating paningin. Kinakitaan din ito ng mga potensyal na maaaring malabanan ang sakit na kanser dahil sa mataas na taglay nitong antioxidants. Nakakatulong din na malinis ang ating kidney at ang madalas na pag-inom nito bilang tsaa ay magriresulta sa madalas na pag-ihi at mababawasan ang sobrang asin, taba at tubig sa ating katawan. Paunang lunas din ito para sa pagtatae at ang mga dahon ng Indian borage ay maaaring gawing tsaa o isama sa mga lutuin. Ang clearweed ay mas kilala sa tawag na ulasimang bato at pansit-pansitan. Ito ay aprobado ng Department of Health bilang lunas sa sakit ng arthritis at gout. Bukod dito ay lumabas din sa mga pag-aaral na ito ay nakakatulong para sa mga may matataas na blood pressure. Nakakatulong din ito sa mga nakakaranas ng pananakit ng lalamunan, pagtatae, pananakit ng ulo at lagnat. Ang clearweed ay kung saan-saan lang tumutubo, pero dito sa aking garden ay itinatanim ko ito upang makasigurado ng kalinisan. Ang mga dahon nito ay ginagawang salad o maaari namang gawing tsaa. Ang insulin plant ay naging popular sa maraming bansa bilang isang halamang nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar at itinuturing na epektibong halamang gamot para sa sakit na diabetes. Base sa mga pag-aaral, ang insulin plant ay may mataas na fructose level at ito ay maaaring makatulong sa pagtunaw ng mga bato sa kidney, nakakapagpababa ng blood pressure at maaaring makaiwas sa sakit na kanser. Malaki rin ang maitutulong nito sa pangangalaga ng ating atay. Ang mga dahon nito ay kinakain ng hilaw o ginagawang salad. Maaari ding ipang-asim sa mga lutuin. Ito ay hindi maaari para sa mga nagdadalang tao at sa mga inang nagpapasuso dahil maaari makaapekto sa hormonal balance na mauuwi sa komplikasyon.
Ang Saba snake grass ay matatagpuan sa Malaysia at sa ibang parte ng India at Timog Silangang Asia. Tinawag itong Saba snake grass dahil tradisyonal itong ginagamit na lunas sa kagat ng ahas. At ang pagkakadiscovery ng mga kahalagahan nito ay naganap sa Malaysia. Marami ng pagsusuri ang ginawa patungkol sa halamang ito at napatunayan na ang Saba snake grass ay nagtataglay ng mataas na antioxidants at napipigilan ang mabilis na pagkasira ng ating cells at nalalabanan ang pagbuo ng kanser o tumor. Pinaniniwalaan ng maraming eksperto na ito ang magiging alternatibong lunas sa sakit na kanser. Bukod pa dito ay napapataas ang ating immune system, nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar, blood pressure at uric acid. Napapabuti din ang lagay ng ating kidney, prostate, baga at reproductive system. Ang mga dahon ay ginagawang tsaa o kinakain ng hilaw. Ang lagundi ay isang halamang gamot na aprobado ng Department of Health. Ito ay karaniwang matatagpuan sa India at Pilipinas. Napatunayang ito ay lunas sa ubo sa mga may sintomas ng hika at iba pang karamdaman sa paghinga. Ang pinakuloang dahon ng lagundi ay ginagamit na panghugas ng sugat para sa mabilis na paghilom. Nakakatulong din sa pangangalaga ng ating paningin, nakakapagpatalas ng ating memorya at mabisang nakakapagpababa ng kolesterol. Ang curry tree ay native sa mga bansang India, Sri Lanka at Bangladesh. Noong 18th century, inimbento ng Britanya ang kilala natin ngayong curry powder. Layunin ng inbensyong ito na gayahin o kopyahin ang autentikong pagkaing Indiano. Ang mga dahon ng curry tree ay mayaman sa calcium, phosphorus at iron. Ang calcium at phosphorus ay kailangan sa pagpapatibay ng ating buto at ngipin. Nakakatulong din ang phosphorus upang masala ang mga dumi sa ating kidney. Mataas din ang taglay nitong antioxidants at nalalabanan ang mabilis na pagkasira ng ating cells. Mataas din ang taglay nitong vitamin A, C at E, kaya naman nakakatulong sa magandang lagay ng ating balat at paningin. Bukod dito ay lunas din ito sa diarrhea, napapabuti ang kondisyon ng ating atay at maaaring makaiwas sa sakit na kanser. Ang mga dahon ng curry ay karaniwang pampalasa sa mga pagkain at maaari din gawing tsaa. Ang mga murang dahon ay ideal na gawing salad. Ang parsley ay nagmula sa mga bansa sa Southern Europe at Western Asia. Ito ay mahigit 2,000 taon nang itinatanim ng tao at naging tampok sa mga alamat ng Griego at sinaunang kwento. Ang paggamit ng parsley bilang pampalasa sa mga pagkain ay nagmula pa sa sinaunang sibilisasyon ng mga Romano. Ngayon, ang kahalagahan ng parsley at ang mga benepisyong pangkalusugan nito ay pinatunayan ng makabagong siyensya. Ito ay nagtataglay ng vitamin A, C at K at mataas din ang antioxidants. Ang parsley ay mayaman sa flavonoids at base sa mga pag-aaral, nakakatulong ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng colon cancer, diabetes at sakit sa puso. Napapatibay din ito ang ating buto at may taglay din itong lutein, beta-carotene at zeaxanthin. Nakakatulong ito sa mga magandang kalusugan ng ating mata at paningin. Ang mga dahon ng parsley ay maaaring gawing salad o isama sa mga lutuin. Ang bunching onion ay siksik sa napakaraming nutrisyon lalo na ang sulfur na nakakabuti sa pangkalahatang kalusugan. Nakakatulong ito na makaiwas sa sakit na kanser dahil sa taglay nitong flavonoid at sulfide. At dahil sa mataas ang sulfur nito, natutulungan ang ating katawan upang makapag-produce ng insulin at maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Bukod dito ay may taglay din itong carotenoids na nakakatulong sa ating paningin. Dahil din sa taglay nitong vitamin A ay maaaring mapigilan ang tuluyang pagkawala ng paningin. Mataas din ang antibacterial at antiviral properties nito at maaaring malunasan ang sipon at iba pang karamdaman. Ang bunching onion ay karaniwang inihahalo sa sopas, sabaw at sa iba pang lutuin at maaari din gawing tsaa.
Ang sambong ay aprobado ng Philippine Department of Health, Institute of Traditional and Alternative Healthcare at ng Bureau of Plant and Industry ng Department of Agriculture. Ito ay matatagpuan sa mga tropical na bansa sa Asia. Dito sa Pilipinas ay ginagamit ang sambong bilang lunas sa sakit ng UTI at kidney stones. Dahil sa pagiging diuretic nito, nilalabas ang sobrang asin sa ating katawan at isasabay na rin ito ang pagbaba ng blood pressure. Ang mga ugat at dahon nito ay karaniwang dinidikdik at ipinantatapal sa noo upang bumaba ang lagnat o mataas na temperatura. Ganito rin ang paraan upang mabawasan ang kirot ng rayuma. Ang mga dahon ay maaaring pakuluan upang maging lunas sa sipon at ubo. Ano pa man, ang sambong ay hindi maaari sa mga nagdadalang tao at mga inang nagpapasuso. Maaari din itong maging sanhi ng allergy para sa iba. Ang sinta ay kadalasang may maling pagtawag nito na serpentina. Ito ay may kakayahang labanan ang kagat ng ahas at dito marahil nanggaling ang tawag na serpentina. Ito ay nanggaling sa bansang India at ito ay itunuturing na king of bitter. Malalim ang naging pag-aaral sa halamang ito bilang lunas sa high blood pressure at mga karamdamang may kaugnayan sa pag-iisip. Nakakatulong din sa mga nakakaranas ng insomnia. Mabisa rin ito sa pagpapababa ng lagnat, pumapawi ng sakit ng tiyan at mga kasukasuan. Ito ay hindi maaari sa mga nagdadalang tao at mga inang nagpapasuso. Ang mga dahon ay maaaring gawing tsaa. Abangan ang huling bahagi ng paksang ito patungkol sa 35 herbal at medicinal plants na mainam kung tayo ay mayroong tanim sa bahay. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa iyong panonood.